Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po ang inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong gobernador ng Bulacan na si Daniel Fernando ay nasaktan po siya doon sa issue na wala daw po siyang alam mga kababayan dahil number 1 po ang Bulacan sa isang damukal na flood control project at how many billions? 43 billions mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin ang sagot, ang sinasabi ng governor na siya po'y nasaktan. Umpisa na po natin at komentuhan po natin. Nilinaw ni Bulacan Governor Daniel Fernando ang viral niyang comment na wala siyang alam sa flood control project sa kanyang probinsya. Inamin din ng opisyal na nasaktan siya sa mga bashers. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Pumalag si Bulacan Governor Daniel Fernando sa mga natanggap nitong pambabatikos patungkol sa umano'y kawalan niya ng kaalaman sa mahigit 40 billion pesos worth of flood control projects sa kanyang lalawigan mula 2022 hanggang 2025. Sa isang press conference ngayong araw, sinabi ng gobernador na taken out of context umano ang kanyang viral walang alam quote. Aminado ang gobernador na nasaktan siya sa mga nabasa niyang post sa social media. Naglabasan ang maraming komento, panglalait, my God, share at reshare ng video, mga AI, memes portraying me as clueless, irresponsible, at kung ano-ano pang masasakit na salita. Sabi ng gobernador na pressure lang siya sa tanong nang sumalang sa isang panayam na nag-viral pa nga noong nakaraang linggo. Aniya, hindi niya hawak ang eksaktong datos ng mga proyekto sa Bulacan sa panahon ng interview. May pressure ang aking nadama sa panayam na yun. Maaaring hindi pulido ang aking mga pagkakasagot ko, maaaring mas malinaw ko sana itong naipaliwanag. Kaya lang sunod-sunod ko yung mga tanong. Pero ang napagsasabing hindi ko alam sa isang tanong na nangangailangan ng eksaktong datos ay nangangahulugang wala akong alam o walang pakialam. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na pinadalhan ni nooy Bulacan District Engineer Henry Alcantara ng liham si Governor Fernando noong 2024 para sumaksi sa pagbubukas ng bidding sa nasa 11 flood control project sa 1st District Engineering Office ng lalawigan. May tatak din ito na natanggap ng opisina ni Fernando ang liham. Sinubukan muli ng BNC na kunin ang panig ng gobernador kaugnay nito pero tumanggi itong magpa-unlock ng question and answer sa kanyang press conference. Nanindigan din siya na walang koordinasyon ang DPWH sa lokal na pamahalaan pagdating sa project implementation. Katanungan din daw para sa kanya kung saan napunta ang mahigit 40 billion pesos na pondo ng Bulacan para sa flood control mula noong 2022. Ang masasabi ko lang, Ay nako. he was barking at the wrong tree. Kasi iyan din ang tanong ko eh. Tanong ko, Yan po mga kababayan, yan din po ang tanong niya. Mga kababayan, di wala ka ring alam. Mahigit 40 billion ang probinsya mo. 3 termino ka na, pang 3 term mo na. Lubog sa baha. Naging parang dagat ang Bulacan. Ngayon, ayaw mo tumanggap ng batikos? Eh yung mismo nga mga kababayan mo sa Bulacan, minumura na kayo. Dahil ano ang ginawa nyo sa pera ng taong bayan? Mahigit 40 plus billion nangunguna. Kauna-unahan po sa pinakamaraming nakuha po na pera pagdating sa flood control ang Bulacan. 43 billion mga kababayan. Bakit ayaw mong pangalanan? Bakit kaya natatakot din yata itong si Governor Daniel Fernando sa mga congressman ng Bulacan? Kung wala kang alam at hindi mo alam ang mga proyekto dyan ng mga flood control, bakit ayaw mong pangalanan yung mga may alam? Eh napakaraming congressman ng Bulacan. Di po ba 7
7 po ang congressman ng Bulacan. Ni ayaw mong pangalanan ng mga congressman mo sa lalawigan mo na baka sila ang may alam. Sila ang may alam sa proyekto ng flood control na hindi mo alam. Ibang klase ka, Gobernador. Ngayon, ayaw mo rin naman magbukas ng question and answer. Ayaw mo rin yata sumagot sa mga katanungan sa'yo. Mukha yatang may tinatago ka yata, Gobernador, at may kinatatakutan. Unang-una, mukhang takot ka yata sa mga congressman mo na hindi mo man lang sila mabanggit. Ikaw ang binabakbakan ngayon. Sa'yo hinahanap ang sisi dahil wala kang alam sa mahigit 42 billion project sa Bulacan ng flood control. Di po ba? Samantalang napakaraming congressman dyan sa mga distrito ng Bulacan. Nangunguna na po ang 1st District ng Bulacan na si Danny Domingo na nakahawak po ng mahigit 9 billion. 5th District na si Boy Cruz, mahigit 8.5 billion. 6th District, si Ador Plato, 7.2 billion. 4th District na si Linabel Villarica, 5.1 billion plus. At itong SJDM Lone District Representative Florida Robes ay 3.4 billion mahigit. At ang 3rd District po na si Lorna Silverio ay mahigit 1.5 billion. At ang 2nd District na si Representative Tina Fancho ay meron pong 1.4 billion mahigit. Bilyonis po ang mga nakuha po na mga proyekto ng mga flood control ng mga congressman sa Bulacan. Boying! Boying! Malapit lang ang Bulacan. Malapit lang ang Bulacan sa Maynila, sa National Capital Region. Boying! Nagkakagulo na. Lumalabas na ang maraming balita sa Bulacan. Tinatanong na rin ng mga media, saan napunta ang mahigit 43 billion sa Bulacan, Boying? Bakit wala ka pang iniimbestigahan sa Bulacan, Boying? Maliban na kay Jinggoy? Nawala na rin yung issue kay Villanueva. At dito sa 7 congressman ng Bulacan, wala man lang iniimbestigahan yata si Boying sa 7 congressman ng Bulacan. Dahil walang alam si Mayor. Boying, baka pwedeng imbestigahan mo naman ang Bulacan. Walang alam si Mayor. Walang alam si Gobernador. At nananahimik po ang mga congressman sa Bulacan. Hindi ba pwedeng imbestigahan yan? 43 billion mahigit yan. Na parang dagat ang Bulacan. At nagpapalusot po. Nagpapalusot po ang Gobernador ng Bulacan na tinatawag niyang taken out of context, mga kababayan. At siya po'y nasasaktan sa mga batiko sa kanya. Samantalang ang lalawigan ng Bulacan ay minumura po sila dahil po sa kanilang paglilingkod. Ubod ng dami ang pera na hinahawakan po ng mga lingkod bayan sa Bulacan. Pero ang kanilang serbisyo, ang binibigay po ay malawakang pagbaha na parang dagat. Hindi ka ba mapapamura niyan? Ngayon, kayo pa ngayon ang balat sibuyas. Ang mga politiko sa Bulacan, katulad ng gobernador, balat sibuyas. Pero ang pera ng taong bayan, sa kanila napupunta. Di umano, balat sibuyas ka pa. Pambihira. Yan po ang politiko ng Bulacan. Nakakabilib. Nakakabilib po ang mga politiko sa Bulacan. At nakakabilib din po ang Ombudsman ng Republika ng Pilipinas. Napakalapit po ng Bulacan sa Cavite. Napakalapit po ng Bulacan sa NCR. Pero napakalayo po ng tanaw pagdating sa investigasyon. Ang tinatanaw po ay Mindanao. Nasa Mindanao po ang tanaw pagdating sa investigasyon. Nahandyan ang Bulacan. Galit na galit ang taong bayan. Nasaan ang pera? Tahimik. Bakit po kasi? Tahimik ang ombudsman din sa issue ng Bulacan.
lalong-lalo sa 7 congressman. Kasi po, ang 7 congressman ay mga bumoto po di umano para ma-impeach ang Vice President. Hindi kaya? Hindi po ba? Maraming salamat po mga kababayan. At yan po ang sagot ng gobernador ng Bulacan. Masama po ang loob ng gobernador ng Bulacan. Mga kababayan, kawawang mga taga Bulacan. Ganyan ang inyong mga politiko, mga kababayan. At tayo po'y nagtataka. Tinitira si gobernador ng mga media pero ayaw tirahin ang mga congressman ng Bulacan. Bakit kaya? Si governor lang ang tinitira, pero ang mga congressman hindi matira-tira. Unbelievable. Maraming salamat po mga kabayan sa inyo pong suporta ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa inyong mga comment, like, share, and subscribe. At patuloy pong nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa inyo po mga tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo. At lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. Maraming salamat po. Shoutout po. At sa muli po mga kabayan, taste lang po tayo. At samahan po natin ng maraming dasal ng tayo po maingatan. God bless po sa inyo lahat. Paalam. Bye-bye.